Kristo ay muling nabuhay, nanait sa kamatayan, kaya't mamamatay. Alleluia, Alleluia, ipagdiwang ngayon. Alleluia, Alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanait sa kamatayan, kaya't di na mamamatay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, minsan pa tayong bumabalik sa banal na misa, dala-dala natin lahat ng ating mga panaginip, pangarap, lahat ng ating mga kagustuhan. Alam ko, marami po sa inyo humihiling ng mabilis sa kagalingan. Marami sa inyo ang pagod na sa kanilang malubhang karamdaman. Marami din sa inyo ang sumusuko na dahil sa kanilang mga problema, pagsubok. Marami din po sa inyo ang nangangamba sa kung anong mangyayari sa kanilang buhay dahil pahirap ng pahirap ang ating sitwasyon dito sa bansa, lalong-lalo na para bang mag-uumpisa na naman muli ang gera. Ang kapatid, sa gitna ng lahat ng ating mga pinagdadaanang pagsubok, magtiwala tayo, maniwala tayo. Ang mahalaga ay mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang mahalaga, kinagabayan tayo ng Diyos. Sa mga pagkakataon na kung saan nagpatuloy tayo sa sarili nating kagustuhan, sa mga pagkakataon na kung saan di natin sinundan ang kagustuhan ng Diyos Ama, sa mga pagkakataon na ginamit natin ang ating lakas para tayo magkasala, aminin natin ang ating mga pagkakamali, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang awa, pagpapatawad ng Diyos para tayo makitang minsan pa maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa pagbibigay mo sa amin ng bagong pagsilang sa binyag, pinagkalooban mo kami ng buhay mong walang wakas. Kami pinatawad at binuhay para makapiling mo kailanman. Ay pasapit mo sa kaganapan ng iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra, at may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudya at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio
na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya't tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw, ay ipinaalam niya sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem. At iniutos na sundin iyon, kaya't tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Misya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinya. Subalit, hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Misya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ng Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ng Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng Diyos, ng lahat ng Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ng Diyos, parangalan siyang malugod. Alleluia, 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 alleluia. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo pumisan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malaman na popoot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan,
iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kung hindi pinili ko kayo mula rito. Ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. May naalala po akong isang napakagandang kwento tungkol po sa isang maliit na bata at may hawak-hawak daw po siyang 5 malalaking lobo. Nagbakasyon po sila ng kanyang pamilya sa isang cruise ship. Ito pong bata, talagang gustong-gusto niya, mahal na mahal niya yung kanyang mga lobo. Iba-iba po kasi mga kulay na mga ito. Kahit saan po pumunta yung bata, nasa loob man ng kwarto, nasa labas po, nasa swimming pool, naglalaro, hindi po niya binibitawan yung kanyang mga lobo. Kaya lang nung kinagabihan, meron pong party doon sa loob ng barko, doon sa mess hall. At meron pong tagabantay, yung kapitan ng barko. Nakita niya yung bata, pinapasok niya yung mga lobo. Pinigilan po siya. Sabi, bata, pasensya na ha. Kasi baka pag pinasok mo yung mga lobo mo dito, may mga ilaw, mainit, baka pumutok, baka magkaroon tayo ng problema. Nasa'yo, anong pipiliin mo? Yang mga lobo mo o itong party? Yang pong bata, sumilip po doon sa pintuan. Nakita niya yung mga tao nagsasayawan. Nakita po niya yung buffet, ang dami pong pagkain. Meron pang mga dessert. Narinig po niya yung musika. Napakasaya ng mga tao, nagdiriwang sila. Napaisip yung bata. Tinignan niya yung mga lobo niya at paunti-unti binitawan po niya ito. Lumipad po isa-isa yung mga lobo niya. Medyo malungkot po yung bata, pero nung pagpasok niya, nawala po yung lungkot niya. At dito po napagtanto ng bata na mas masaya, mas maganda yung pinagpalit niya sa mga lobo niya. My dear friends, let me tell you this. Your life will become much better if you would understand this truth. That sometimes our rejection in life is not a distraction, but rather it is just a divine upgrade. Hindi naman po lahat ng hindi ay pagkawala. Hindi naman po ang no o hindi ng Diyos ay pagbagsak sa iyo. Minsan yung hindi ng Diyos, yan ang paraan niya para umangat ka, para umasenso ka. Mga kapatid, ang pagtanggi ng Diyos ay paghahanda lang para sa isang mas magandang pagpapala para sa iyo. Kapag tinanggihan ng Diyos ang gusto mo, hindi ibig sabihin hindi ka niya mahal. Ang ibig lang sabihin, may mas maganda siyang plano, may mas magandang pangarap ang Diyos para sa iyo. Amen? Halimbawa, paano ka magkakaroon ng iPhone kung kontento ka na dyan sa 3210 mo? Di po ba? Paano ka makakasakay sa kotse kung hindi ka naman bumababa sa tricycle? Hindi ka magkakaroon ng mas masayang pamilya kung ayaw mong baguhin ang iyong masamang pag-uugali, kung ayaw mong iwanan yung mga bisyo mo. Minsan kasi nakakapit tayo doon sa mga pwede na. Kaya hindi natin matanggap yung mga pwede pa na ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Basahin niyo man po sa Biblia ito. Si Joseph, the dreamer, 11 years po siyang nakakulong. Para bang nireject siya ng mundo. Pero pagkatapos ng 11 years na yon sa piitan, ano nangyari sa kanya? Aba, umangat siya ng rangko. Naging kanang kamay siya ng hari ng Ehipto. Alam niyo po ang kwento ni David. Nung una, naghahanap po sila ng bagong hari na ipapalit kay Haring Saul. Hindi naman po siya
Nilapit ng tatay niya kay Propeta Samuel. Pinakita yung mga ibang kapatid niya. Pero bandang huli, siya palang pinili ng Diyos na magiging hari ng Israel. Ang ating Panginoong Jesucristo, tinanggihan po siya ng kanyang sariling bayan. Pero siya pala ang tagapagligtas ng buong mundo. Kaya tandaan niyo po ito mga kapatid. God's delay is not God's denial. Ang pagtanggi niya ay madalas pag-asenso mo pala. Amen? Mga kapatid, ang pagtanggi ng Diyos, proteksyon mo sa kapakanan. At ito po ang ating narinig sa unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol. 2 beses daw po pinigilan ng Banal Espiritu mga apostol na pumunta sa isang lugar. Bakit? Kasi kung tutuloy sila, baka mapahamak lang sila. God's denial is God's protection. Mga kapatid, minsan hindi mo alam yung mga nangyayari sa buhay mo. Yan ay ginagamit ng Diyos para iligtas ka sa masama. Naalala ko po, last 2 years ago, meron po kaming plano na pumunta sa Holy Land. Nag-announce po ako, nagmamarket po ako, nakikiusap ako sa ibang tao. Pero ilang buwan na po ang lumilipas. Kakaunti lang po yung nag-i-inquire. Kakaunti lang po yung interesado. Parang wala talagang gustong sumama at nakakapagtaka. Pero kalaunan, naunawaan ko po ang dahilan. Kasi noong mga October 7, kung maalala nyo, last 2 years ago, pumutok po ang gera doon sa Israel, doon sa Gaza. Yun pala ang dahilan ng Diyos. Bakit hindi po kami natuloy? Kasi kung tinuloy po namin yung pilgrimage, baka naipit po kami doon. At baka meron pang mapahamak sa mga kasama ko sa pilgrimage. Pero kahit hindi po kami natuloy doon sa Israel, alam niyo po, may pinalit ang Diyos. May binigay siya sa akin. Nung taon ding pong yun, meron po akong natanggap 2 trip abroad. Isa po sa Japan, isa po sa Singapore. Tingnan niyo na po, hindi lang pala proteksyon ang binigay ng Diyos. May upgrade pa siya. Kaya unawain po natin ang 2 dahilan ng ating Panginoon. Bakit minsan dinideny ka niya sa iyong mga kahilingan? Una, may mas maganda pa siyang hinahanda. Pero pangalawa, kasi iniiwas ka lang niya sa masama. Kaya kung ngayon di ka natanggap sa trabaho, may mas magandang trabaho pa para sa iyo. Kung wala kang pera, may paparating na mas malaking biyaya. Kung wala ka pang jowa, hindi ka niya pinaghihintay. Hinahanda ka lang niya para mas masarap yung relationship na papasukan mo. Hindi ka pa gumagaling sa sakit mo, baka hindi healing ang plano ng Diyos sa iyo, kung hindi holiness. Mga kapatid, ang tamang tugon kapag tayo pinipigilan ng Diyos sa ating mga kagustuhan ay pagtitiwala. Kapag merong rejection sa buhay mo, kapag merong delay sa mga plano mo, kapag ikaw ay nadi-deny sa iyong mga pangarap, huwag kang agad mareklamo. Huwag kang agad magreklamo. Huwag ka agad magpapastress. Sa halip, magdasal ka pa, magtiwala ka pa, at maghintay ka. Dahil basahin niyo man po sa Biblia, napakaganda, sinulat doon sa libro ni Propeta Jeremias. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a future and a hope. God's plan is better than your plan. Amen? God's dream is better than your dream. Kaya pag nasisira yung mga balak mo, matuwa ka, magpasalamat ka, magpuri ka agad sa Diyos. Mga kapatid, mayroong mga bagay sa buhay natin na hindi matutuloy, mayroong mga tao na mawawala, iiwanan ka, mayroong mga pangarap at plano na hindi mangyayari. Pero kahit na masakit, isipin mo, yung mga hindi nangyari ay blessing pa rin para sa'yo. Amen? Kahit na mayroong mga saradong pintuan, yan ang nagliligtas sa'yo sa maling daan. At kahit na no ang sagot ng Diyos sa'yo, hindi ito pagtanggi, ito ay pag-akay sa'yo para sa isang mas magandang buhay. Kaya sa susunod, makakaranas ka ng mga rejection sa iyong buhay. Ngumiti ka, pasalamat ka, magtiwala ka.
diyan mas gagaan ang iyong pakiramdam. Dahil ang Diyos na nagsasara ng mga pintuan sa buhay mo, ginagawa niya yan hindi para saktan ka. Nagsasara siya ng pintuan para iligtas ka at magbubukas siya ng mas maganda at mas mabuting daan para sa iyo. The question is, do you trust Him? Naniniwala ka ba sa Diyos? At handa ka bang tanggapin ang upgrade ng Diyos sa iyong buhay? Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Bigyan pa tayo ng tiyaga, ng pasensya, na maghintay ng grasya na para lang sa atin. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Buong kagalakan nating purihin ang Panginoon na bumuhay sa kanyang anak mula sa mga patay. At dahil dito ay nakakatiyak tayo ng buhay na walang hanggan, hinihingi natin ang tulong ng Panginoon sa mga panahon ng pagsubok. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga pastor, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong busugin sa mabubuting aral. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Yesu Kristo, naway patuloy na palakasin ng kapangyarihan walang maliw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway makatagpo ng kagalakan sa ating pananampalataya kahit sa harap ng mga pagsubok at kasawian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, hinirang mo kami upang makasalo mo ng walang katapusan sa iyong kaharian. Pagkalooban mo kami ng lakas upang pasanin ang mga dus at paghihirap, bunga ng pagkaunawang muli kaming bubuhayin sa pamagitan ng manliligtas na makapangyarihan si Kristo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin, alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kung hindi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus, nakabayubay, ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na binukod. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na naghihimlay.
may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng lahat ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I never forget you. Stay with me, Lord, because I am weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my Light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pagpatuloy mong iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayaan ko po kayo ngayon, lagay ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay po natin dasalin the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of our sick brothers and sisters. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands. For I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any disease areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now they are pardoned. Amen. Padre Pio Petralcina, pray for us. Muli po sa inyong lahat na nakisali sa ating healing mass ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa dito. Minsan meron po mga nagtatanong sa akin, Father, ano po kayong congregation? Ano po yung inyong religious group? Hindi po ako religious. Diocesan priest po ako. But I am a proud alumnus of the Salesians. Bosconian po ako sa mga nagtatanong. At para sa mga hindi po nakakaalam ng aking kwento, nung maliit pa lang po ako, mag-high school pa lang ako, gusto ko na pong magpari. Kaya lang ang problema, pumutok po ang pinatubo, naglahar po dito sa Pampanga, yung seminaryo po dito sa Bacolor, natambunan po, talagang wipe out. Kaya ang susunod po seminaryo nun ay sa Cebu. Gustong-gusto ko na pong magpari. Kaya lang nakareceive po ako ng rejection, ng denial, mismo sa mga magulang ko. Ayaw po akong paalisin. Pagkabata-bata ko po Pero ngayon ko na po naiintindihan, naunawaan para saan yung rejection na yon. Hindi po ako natuloy sa pagiging religious missionary. Natuloy naman ako bilang pari. At dahil po sa aking pagkapari, marami po akong napagawa na parokya. Pangatlong parokya ko na po ito. At sa bawat parokya na aking pong nagiging assignment, maalis po ako, napapaganda ko. Sa bawat din po mga parokya na aking naging assignment, marami din po akong napag-aral. At dahil din po sa aking bukasyon ngayon, kahit na diocesan priest ako, nakilala po ako online, ang salita ng Diyos naging viral po sa iba't ibang bansa. Siguro po kung natuloy ako sa pagiging missionary, baka hindi niyo po ako makikilala, baka ako po ay nasa Papua New Guinea, at baka ako po ay nagkamalarya pa. Dahil karamihan po sa mga missionary, nagkakaroon po ng sakit na malaria, lalong-lalo na po doon sa Papua New Guinea. So see, my dear friends, God's rejection and denial is just a divine upgrade. When God denies you of your desires, God is just protecting you. May kakilala po ako, nanalo po ng loto, milyon-milyon. Alam niyo po kung anong nangyari sa kanya. One day millionaire. Bumili po ng maraming alahas. Kala niyo po si Mr. T. Kilala niyo ba yon? No? Dami pong tanikala. Dahil marami pong pera, dami din po niyang babae. Nagpagawa, marami pong bahay, talagang araw-araw, gabi-gabi, walwal, inom, labas. Anong nangyari? Ubos. Balik sa dati, marami pang utang. Kaya kayo pong mga may utang, kayong mga walang pera, kayong mga naghihirap, just remember, just understand. Your rejection, your denial is your preparation. Kung bibigyan ka ngayon ng pera ng Diyos, hindi ka handa, mawawala din yan. Di po ba? Mas mahalaga sa pagtanggap mo ng pagpapala ay manatili yung pagpapala, dumami yung pagpapala sa iyong buhay. Di po ba? Kaya nga, pag hindi agad sinasagot ng Diyos ang iyong mga dasal, pag pinipigilan ka niya sa mga plano mo, take that as a good sign. That He is preparing something more beautiful, something better, something grander for you. Ano po yung mga plano nyo na nasira? Ano yung mga dasal nyo na hindi binigyan ng kasagutan ng Diyos? Ang assignment nyo po ngayon, magpasalamat kayo. At maghintay lang kayong nagpapatuloy.
Alam ko po yung mga marami sa inyo gustong sumuko. Pero pag sumuko ka, paano mo pa makikita yung hinanda na maganda ng Diyos para sa iyo? The secret is you keep on going. You move forward with faith, with hope, with love. Amen? Dahil tandaan niyo po, mas magandang gumawa ng plano ang Diyos kesa sa iyo. Amen? Mas magandang gumawa ng pangarap ang Diyos kesa sa iyo. Tingnan mo lang ang mundo, pagkaganda-ganda ng gawa niya, ikaw hindi ka naman architect. At kahit nasabihin mo architect ka, engineer ka. Diba? Hindi naman perpekto ang gawa mo, pero ang Diyos, perpekto sa lahat ng gawa niya. Kaya, huwag kang mainip. Huwag kang may stress. Huwag kang mapresyo. Huwag kang madepress. Ngayon pa lang, magpuri ka na. Ngayon pa lang, pasalamat ka na. Ngayon pa lang, ngumiti ka na. Dahil hinuhubog ka, hinahanda ka, maghintay ka lang, magpatuloy ka lang. Pagkakaloob niya, ang grasyang sobra-sobra. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.